Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga viewers. Live na live tayo dito sa Teleradyo, page ng Laguna University. Napakaganda ng araw, napakaganda ng gising ko, pagmulat ko. Ang bango! Ang ganda ng simoy ng hangin. Ikaw ba, partner? Kamusta naman yung araw mo ngayon so far? Ito na nga, partner. At ang pinakahintay ko kasi napaka-excited ko kasi tingnan mo ito ang ating pinakauna-unang episode ngayong araw. Hindi lamang yung una. Yan lamang ay yung pinaka pinag-uusapan. Yan lamang ang pinagkakaguluhan. Yan naman ang pinagkakaguluhan ng mga taga-LU niyan. Ito ang pag-ibig ay nasyonalismo. Pero kasi, guys, alam nyo ba, nung isang araw, parang may naalala ako na kanta eh. Parang, hindi siya mawala sa isip ko. Ano siya, lagi ko siya nakita sa social media, sa Facebook, sa Twitter, kung saan man. Ano nga yun? Yung, parang, ang lyrics niya ay, ibabalik. Okay. Alam ka rin Nun. Kumatay yan, Peter Karma. Peter Karma. Oo nga, Peter Karma. Pero, ano yung title, rather? Pag-ibig ay kanibalismo. Parang, Kasi favorite yun actually. Nasa Slam Slam Book. ano ko yan, 2025 best song ko yan eh. Tapos parang saka, ito pa, kasi na-realize ko lang. Kung sa Peter Karma ay pag-ibig ay kanibalismo, syempre kay Rizal ay pag-ibig ay nasyonalismo. Kasi mahal niya ang bayan, mahal niya ang Pilipinas, isa siyang makabayan. Saka sino ba namang hindi magmamahal sa Pilipinas, di ba? Napakaganda ng Pilipinas, napakaganda ng tanawin. Sa parang, kumbaga, babalik-balikan mo kahit pumunta ka ng ibang lugar, ibang bansa. Hindi end of the day, babalik ka pa rin sa iyong tahanan, sa iyong bansa, which is ito, Pilipinas, di ba? Siyempre, may kasabihin na kapag mismo, pwede balikan. O, di ba? Babalik pa Sana all. Sana all. Sana all. So, ang dami natin sinasabi, ano ba yan? Hindi pa naman tayo kilala ng ating audience, ang ating 150,000 viewers! Wow, partner! ano lang. Shoutout po sa inyo. Wala, 150 viewers. Yung mga monetize ng Teleradyo, magpakilala ka naman sa kanila. Ating host 1! Magandang umaga. Ako si Jose Renzo Yuri, ang inyong Jose Rizal. Magandang umaga. Siyempre, kung may host 1, meron namang host 2. Host two. Ako, si Ninyo Kabigting, ang inyong energetic and informative na host sa inyong segment para ngayon. Ikaw naman. Siyempre, meron rin host 3. At ako yun, si Christian Michael Garcia, ang pinakapoging host dito sa episode na ito. Pogi. Pogi! Parang, kasi, balik tayo sa kanina. Ang word kanina ay nasyonalismo. By the way, ang word natin for today ay nasyonalismo. Kapag naisip mo ba yung word na nasyonalismo o sa English ay nationalism, tama ba ako? Anong unang mong naiisip na word? Or anong unang phrases na naiisip mo kapag narinig mo yung nationalismo? Pilipino. Pilipino. Siyempre, mahal ko ang bayan na to, nasyonalismo. Kahit saan man ako magpunta, malis man ako, babalik pa dito. Kasi nga, di ba? Mahal ko ang Pilipinas. Sino bang hindi mahal ng Pilipinas? Diba? Ako bilang isang Pilipino, mahal ko ang Pilipinas. At handa ako mamatay para sa Pilipinas. At sino pa ba ang isang kilala nating tao na namatay at binigay ang kanyang buhay para sa Pilipinas? Walang iba kundi si J.R. o si Jose Rizal. So balik tayo sa topic kanina na nasyonalismo. Kasi ako pag naisip ko ang word na nasyonalismo, ang una ko naisip ay makabayan, makabansa. Tapos, babalik-balikan. Ikaw naman, partner. Anong naisip mo kapag naisip mo ang word na nationalismo? So, ang una kong maisip is pagiging Pilipino ko. Kasi siyempre, ito yung tangan ko eh. Babalik at babalik ka pa rin. Siyempre naman. Sarap lagi matulog kung saan ka nakatira. Saan ka pinanganak. Hometown ba, kumbaga? Hometown, di ba? Yung ka, 0 days na, di ba? Ano yung mga term na yan? 0 days. Nasa ko ba yung 0 days? Nandito ako sa Pilipinas. So, balik tayo sa tao na pinakilala natin kanina, which is si Jose Rizal. Napakalaking pangalan ni Jose Rizal sa totoo lang kasi hindi lamang siya isang martir,
Hindi lamang siya nasa piso, hindi lamang siya isang manunulat, Hindi hindi lamang lamang siya isang magaling na taga hindi lamang siya isang magaling na manunulat ng nobela, kundi isa siyang Pilipino, di ba? Higit sa lahat, hindi lang siya isang Pilipino ha. Naging bayani rin siya ng Pilipinas. Kaya nga, isa siyang bayani ng Pilipinas, isa sa pinakakilala ng bayani ng Pilipinas. Kaya nga, kahit sa kapunta, merong statue ni Rizal, merong monumento ni Rizal, merong mga street ni Rizal, merong Rizal Park, ang dami. Ang dami. Buong bansa ay pinapasalamatan si Rizal sa kanyang contribution, sa kanyang mga inambag sa ating bansa, sa ating kalayaan. So partner, magbigay naman tayo ng mga facts or mga impormasyon sa ating mga viewers, sa ating napakadaming viewers para ngayon about kay Jose Rizal. Ikaw ba, partner, meron pa bang impormasyon about kay Jose Rizal? Ang alam kong unang kakapag sa isip ko is, isa siyang lover. Lover boy! Kasi, pili ko naman, napaka-lover boy talaga ni Jose Rizal. Kahit sa Sino ba naman hindi may love sa Sino ba naman hindi may love sa... Isa siyang guwapo. Kahit ako, hinahamaan ko yun eh. Hinahamaan ka. Isipin mo, matalino. Matangkad ba si Jose Rizal? Malalaman natin yan. Malalaman natin sa mga susunod na episode. Hindi lamang siya isang matalino, isa siyang napaka-creative at pinaka-importante ay siya ay handang mamatay para sa ating bayan, di ba? So, alam mo, parang na-realize ko lang, merong pinagkapareho sa atin si Jose Rizal. Hindi lang sa guwapis o guwapo si Jose Rizal na katulad natin. Meron pa isang pinagkapareho si Jose Rizal sa atin eh. Kayo ba guys? Alam nyo ba yun? Oo, may alam ako. Ano yun? Dedikasyon sa pag-aaral. Dedikasyon sa pag-aaral, hindi lamang sa pag-aaral dahil tayo isang college student dito lamang sa Laguna University. Ikaw naman, masipag mag-aral, masipag. kasi college na tayo eh. Matyaga, matalino, lahat. Ano siya? Guwapits. Kumbaga, jack of all trades siya, si Jose Rizal. Pero alam niyo ba kung ano yun? Kung sinasabi ko kanina pa, kasi ito talaga yun. Ang pinagkapareho ni Rizal sa atin ay pareho tayong Lagunense, syempre. Pareho tayong taga Laguna, di ba? Si Rizal ay taga Calamba. Tayo naman ay taga Santa Cruz. At live na live tayo dito sa Santa Cruz, Laguna. Di ba? So, yung pinagkapareho. Kasi napakagandang lugar ng Calamba. Oh, saka by the way guys, nung last week ba yun? Last week. Last week yun. Ako at ang aming crew ay lumipad sa Calamba, Laguna, papunta sa bahay ni Jose Rizal. Napakaganda ng... hanggang ngayon ay nakatayo pa. Even after 100 of years. Stay strong, stay still, stay smart. So ayun, parang nag-endorse na tayo, no? So ayun na, parang pumunta kami sa Calamba at alam mo, unang impression ko, napakaganda ng bahay ni Jose Rizal. Talagang makasaysayan. Makasaysayan. Saka, na-preserve nila after 100 of years. Saka by the way guys, libre lang admission doon. Huwag kayong mahiya kung gusto. Saka kung dadaan kayo sa Calamba, puntahan nyo na rin kasi sayang din. Saka, ang dami nyo matututunan at the same time napaka-sarap sa pakiramdam makapunta sa isang historical na place lalo na sa bahay ng ating bayani na si Jose Rizal. So nung pumunta kami doon, ang dami namin nakita. Kita namin yung mga bagay na mga ginamit ng mga Rizal. Doon yung mga damit nila, yung mga sulat nila. Nandun din yung mga lumang mga litrato nila, di ba? Hindi lang replica, kumbaga original na mga litrato nila, di ba? Parang ang sa feeling na makita yung Na-preserve nila, no? Na-preserve nila. So nung pumunta kami doon, ang dami rin namin natutunan. Saka kasi may tour guide kami doon. Wow, may tour guide. Wow, tour guide. Parang At tayo nagsagawa ng mini. Edu Tour. Edu Tour. Diba? Hindi lamang sa ibang lugar, pinakami lumayo. Sa Calamba naman yan. So, ano ka ba, partner? Okay. Alam mo, Partner. ang pinaka-favorite kong sa bayan Rizal, yung kwarto nila. Ay, Grabe. oo. Ako pinaka-favorite ko sa bahay ni Jose Rizal, yung meron kasi doon parang garahe, yung kumbaga parang meron doon nalagyan ng mga sasakyan, yung mga karawahe. Ayun, karawahe. Parang, Kalesa. Kalesa ba yun? Ewan ko, parang siguro. May kabayo ba? Meron sila, syempre. Mas okay na gamitan natin ang kabayo eh, kasi mataas na ang bilihin at mga gas ngayon. Isipin mo, gamit natin kabayo ngayon.
parang napapalayo na ata tayo sa bahay mo sa Diba? Punta naman tayo sa kanyang pagkabata. Ikaw ba, partner, meron pa sa kanyang pagkabata? Sa pagkamulat ng Kaya kanyang sa pagkakaalam mo, partner. sa pagkamulat niya sa mundong ito, sa mundong Pilipinas, anong pagkakaalam mo sa kanya? So bago tayo magtalakay ng kanyang kabataan, may naalala rin akong isa pang quote sa Ayun, kanya. may quote. Ano yung quote niya? Kasi marami siyang quote. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kahit na medyo lagi natin naririnig ito, lagi sinasabi ng mga guro, ng mga Tanda. professor, ng mga matatanda. Sa mga elementary, Di ba high na school, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kasi totoo naman, tayong kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Tayo na ni Rizal. Tayo ang future generation, tayo ang magtataguyod sa bansang ito, di ba? Ay naman ang gusto ni Rizal eh. Kasi partner, di ba, palang araw, magiging professionals din tayo. Tayo, di ba? Saka, isa pa, may naalala pa ako na isang quote niya. Sikat din na quote ko. Ang quote na to ay, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi Makarating sa paroroonan. parang bumalik to sa kanina topic natin which is the nationalismo, di ba? Nationalismo ay pagmamahal sa bayan. Ayan, babalik-balik. Babalik-balikan. Pag mahal mo ang isang bayan o ang isang tao, babalik-balikan. Pag mismo, Balikan mo. Sana. Partner, meron ako mga information mo sa ating 100 million thousand Ito na viewers. nga, partner. Pinanganak si Rizal noong Unyo 19, 1861. Nakatira sa Calamba, Laguna. Lagunense. Si Rizal ay kilala sa isang mayamang angkan sa Calamba. Siya ay ikapito sa magkakapatid. Pito? Ang dami Dami. naman sila. Pito sila. Kung pang pito siya, ilan sila? Kasi parang pagkakabasa ko, 10 ba sila? Tama ba, partner? Hindi, 11 sila. 11? Isa. Ang dami Ang dami. naman nun. Kasi siguro nun, Parang may Ang dami niyang kabay. may isa pang quote dyan. The more, The merrier. Ang dami mong magkakapatid, dahil maaaway, ang dami mong utusan sa pagbubukas ng pinggan, di ba? Hindi ako tuloy pala. Bakit? Solo ano ka ba? Solo parents? Minumulto nga yung bahay namin actually. Kasi lima kami doon. Ayoko na mag-sleep over sa inyo, Ben. Lima kami doon ha. Tapos ako lang yung nakakita ng kasi. Natatato? Saka ayun naman, partner, di ba isipin mo 11 kayo kakapatid. Ang dami mong ka-vibe, sasabi na ni partner kanina. Ang dami mong kausap, ang dami mong masasabihan na yung problema. Saka alam ko may isang special na tao or kapatid sa lahat. Hindi naman siya Iniidolo daw ni pero hindi siya na ba yun, favoritism, partner? diba? Hindi naman sa favoritism, pero ayun nga, parang meron siyang Hindi tito na tao o kapatid niya. Sino ba yung partner? Siya ay si Pasiano. Pasiano. Si Pasiano Mercado. Alam ko si Pasiano ay panganay na Lalaki. panganay ng lalaki. Kasi ano eh, sila lang dalawa yung lalaki sa... Silang dalawa lang. O, So, sila lang. ibig mo sabihin, kung 11 sila magkakapatid, kung tama ba ang math ko, 11 sila magkakapatid, minus 2, si Rizal at si Pasiano. So, merong 9 na babae. Ang dami naman nun, no? Ang dami. So, kaya siguro naging paborito niya nung si Pasiano kasi yung kapatid niya is 11 sila, tapos 9 na magkakapatid na babae. Tapos sila lang dalawang lalaki, di ba? parang masaya. Kahit ako kasi makakasave ko kasi lalaki sa lalaki, sa lalaki. Siya rin na nagtata yung kuya ni Rizal. Parang kuya, parang siya yung naging Big brother. Pagkakala ko, hindi diba? lang din kuya eh. Naging tatay-tatay. Tatay-tatayan. Speaking of tatay-tatayan, hindi pa naman natin na-introduce ang kanilang mga magulang. Simula mo na, partner. Sino ba ang magulang ni Rizal? Sila ay si Francisco Mercado at Doña Teodora. Doña Teodora, di ba? Saka parang naisip mo, napakaganda ng pangalan nila. Pangmayaman talaga. Mayaman ba si Jose Rizal? Oo, mayaman siya. Alam mo yung word na Rizal? Para sa akin, parang ang yaman-yaman. Ang social Pangmayaman. Pangmayaman. Pang foreigner. Hindi naman. Parang katudo. Diba? So, may alam pa ba kayo ng mga facts about kabataan ni Jose Rizal? Or kumbaga, nung bata pa lang siya, may mga memories pa siya na may share pa yun sa ating mga 100 million thousand viewers ngayon? Ito na nga, partner. Yung kabataan ni Rizal, idolo ko yan eh. Idolo ko yan. Hindi ba hindi mag-iidolo kay Jose Rizal? Kasi simula pagkabata niya, marunong na siya
Basta magsugat. Magsugat. Naguguhit na rin siya ha. Guguhit, ang galing naman niya. Ako kasi nung bata ako, wala, bata lang. Saka, Ay, hindi na mawawala kayo sa'yo. oo, saka lahat naman ay dumaan sa pagkabata. Sana, pero alam ko naman si Sir Saleh, naging bata din, naglaro sa labas, nadapa, bumangon, naging kung sila na kilala natin ngayon. Pero bakit nga ba siya naging matalino? Paano siya naging matalino? Paano niya nakuha yung mga knowledge niya? Kung ba, partner, alam mo ba kung paano siya naging kung sila na kilala natin ngayon? So, bali lahat ng kahusayan niya ay pinagpanahan niya sa kanyang isang nanay ay si Doña Teodora, which yung nagtatayong unang guro sa kaligtaan. Meron bang mga alam ka, may mga memories ba sila sa mga bata, specifically kasama niya si Doña Teodora? Lagi may kinakwento si May kinikwento, may storybook na sarili si Doña. Oo, yun. Isang book. Anong title ng book na yan? O story? I think ang title niya ay The Moth and the Lamp. The Moth and the Lamp? Oo na. Parang familiar sa. Parang familiar sa. familiar na parang gamo-gamo at lampas. Tinagalog. Pero parang pagkakarinig ko ng dalawang words na yan, parang The Moth and the Lamp. Parang sa akin lang, parang ang ibig sabihin niyan ay kapag dumapo ka sa nakakasilaw, which is yung apoy, parang may chance na ma-harm ka, mapahanga ka, kaya mas okay na hindi ka dumapo sa nakakasilaw sa inyong buhay. Siyempre, hindi mangyayari yun kung hindi ka makikinig sa magulang mo. Pero kaya nga mothers knows best, di ba? Kaya yun lagi yung nililino ni Doña kay Rizal kasi ayaw niya na mapahamak si Rizal. Pero syempre, si Rizal, bata, curious Serious naman, siyempre. Oo na, ang Hindi mo yung Jesus mawawala dito, sa bata. maingay daw si Rizal. Ingay. Siyempre naman, common naman sa bata. Saka parang may naalala ko na, nabasa ko rin to sa aking pananaliksik. Parang meron siyang sinulat na tula kung siya ay bata pa lamang. Diba? Ano ba, alam niyo ba yun? Yung tula? Ang pinakauna niyang tula? Oo, ikaw ba partner? Alam mo ba yun? Hindi. Hindi kasi, alam ko, bata pa lang siya, marunong siya tumula. Alam niya na yung paano gumawa ng tula, di ba? Ay, partner, naalala ko na. Ang title ng kanyang unang tula ay Sa Aking Mga Kababata. So, Parang title pa lang, napakagandang meaning na, no? parang nagbigay agad siya ng kumbaga bata pa lang siya, nagbigay na agad siya ng mensahe sa mga bata. Kasi mga bata pa lang yun. Bale, ano yung partner na Spadya? So, tumanda siya, nagbigay naman siya ng mensahe para sa kabataan. Diba? Parang binalik niya lang. So, ako kasi wala akong experience gumawa ng tula eh. Hindi ako magaling yan, hindi ko tempo yan. Bata ako kasi nung bata lang ako, wala akong talent. Kung ba part naman, marunong ako tumula. Actually, nung kabataan ko, hindi naman ako expert sa paggawa ng tula, pero may nabuo ako. Talaga ba? Pwede ko bang ibahagi? Siyempre naman, sa ating mga audience, sa ating 100,000 Ladies and gentlemen. Ito na nga, ang title nito is Pag-ibig. Pag-ibig ay nasyonalismo. Mali! Ito na nga, ito i-share ko sa inyo. Ito ay isang salita kasama sa aking tula na siyang maging paksa sa mga maraming tula. Wow. Pag-ibig na kay hirap na iyong pinapangarap na siyang unang masulyap hanggang sa muling pagkurap. Pag-ibig na kay tanis, lahat ay kaya matiis. Parang nanggam na titiis sa asukan na matamis. Wait, Ano partner, nangyari, okay na, partner? Ano, partner? Partner, okay na lang? Iiyak naman ako sa tula niya kasi parang nakaka-relate. Parang may pinaparinggan ka ba? Ay, naku, wala ka. Kasi alam ko pag gumagawa ka ng tula, katulad ni Rizal, ang alam ko kailangan mo ng matinding damdamin para maisulat ang iyong nararamdaman. Tulad ng pagsusulat ng... Depende sa mood yan. Depende sa mood yan, saka depende yan sa naiisip mo at nararamdaman mo. Makakapagsulat ka ng isang magandang tula, katulad ni Rizal, kung ano ang iyong nararamdaman. Diba? So ano ba yung naramdaman ko noon? Siyempre, bilang kabataan, hindi mawawala sa akin yung mga puppy love, happy crush. Pinig ko nga sila sa may puppy love. So moving on, parang alis naman tayo sa mga magagandang memories. Hindi pa naman tayo sa medyo sadder memories. Kasi lahat naman tayo may sad memories ng bata. Meron bang mga sad memories si Rizal ng bata? Ito yung like, pinaka-major na memory niya to the point na nag-change talaga ng perspective niya sa
sa mundo. At yun ay yung tungkol sa buong bulsa. Sa Gombursa. Parang matunog yung pangalan na yan Gombursa. So, elementary pa lang ako, naririnig ko na yung sa aral pa rin. Pero nakakalungkot man na sabihin na matatapos na ang aming segment para ngayon. Lahat naman ng bagay na natapos, katulad ng episode na to, pero huwag kayong mag-alala. Dahil may Marami susunod pa. Marami bang magiging episode na to at alam ko na susubaybay ng mga taga-Enjunias. Dito lamang yan sa Pag-ibig ay Nasyonalismo. Bye guys! Bye, Abangan nyo kami.